Ito yung ginawa nila at nangyari sa magkasunod na administrasyon. 6 na taon ni dating Pangulong Duterte at ngayong 3 taon sa Marcos administration. Na kung ikukumpara natin ang galaw, talagang walang pakialam, sobrang lakas ng loob nitong mga proponent ng mga project na mga politiko, dating congressman, senador at dating senador, at mga government officials sa DPWS at iba pa. Isama na natin ang mga kontraktor. Napakalawak ng sabuatan. Kaya ko po sinasalarawan ang dalawang gobyerno. Mahalaga pong malaman ninyo. Kung ating gugunitain, sobrang tapang, mapagmura, matindi ang galit, hinihiya kung sino, kung anong gusto sabihin, nagagawa at ginagawa ni dating Pangulong Duterte. Sa kabila ng kanyang tapang ng liderato, pagmumura ng liderato, at meron pang may pagkakrimen na liderato kasi maraming tinukhang dun sa isu sa drugs. So ganong katapang, pinura ang Santo Papa, minura ang ating Panginoon, minura ang mga West Country, kahit si Barack Obama, dating Pangulo, minura din, lahat minumura niya . Pero sa kabila nung sobrang tapang na yan ni Duterte nung kanyang panahon, bakit nangyari din ang korupsyon sa flood control at infrastructure at iba pang mga naging anomalya sa kanyang administrasyon. Ibig sabihin ito, ganong kalalakas ang loob ng mga abusado sa pera at kapangyarihan. Sa tingin po ninyo, hindi konektado yan? Sa tingin po ninyo, hindi ito nakarating kay dating Pangulong Duterte, itong nangyaring ito? Binaliwala lang? Or nalusutan siya? Or kinonsinti niya? Kasi wala pong na-expose na ganyang kalalaki ng korupsyon sa kanyang administrasyon at walang naipakulong si Duterte noong mga panahong yon tungkol sa korupsyon. Ang kanyang naipakulong lang ay si dating senador De Lima dahil personal ang away nila tungkol pa doon sa mula pa pagiging mayor at pagiging chairman ng ng Commission on Human Rights ni De Lima. Pagkatapos na dismiss pa nga. Yun . Samantala, dito naman po sa 3 taon ni Pangulong Marcos, ang nangyari naman dito, kulang sa tapang si Pangulong Marcos. Masyado siyang naging mabait na presidente. Kaya ang nangyari naman sa kanya, inabuso siya. Again, sino nang abuso? Mga proponent ng project na nagkaroon ng scam, especially flood control, ghost project. Again, hindi lang mga politician or proponent, pati mga kontraktor, mga taga-DPWS, inabuso siya dahil sobrang bait. So dalawa naging aral natin dito sa nangyaring ito. Tayo kasing mga mamamayang Pilipino ang biktima. Kaya meron tayong karapatan at ako mismo may karapatang talakayin at ipaliwanag ito dito sa nangyari. Marami tayong dapat matutunang aral sa nangyaring ito ng korupsyon. Ulitin ko, isang napakatapang na Presidenteng Duterte, hindi kinatakutan dahil mula 2016, nagsimula na ang korupsyon sa public works ayon kay Diskaya at iba pang kontraktor. Pero wala siyang minura, walang natukhang, wala nang naipakulong. Bakit? Ano nangyari? Kung merong intelligence span, counter-intelligence span, intelligence span at saka counter-intelligence, puro pera yan. Ang nakaraang gobyerno, meron din ang kasalukuyang gobyerno. Lahat naman naging presidente, merong CIF, intelligence span. Kasama yan sa lahat ay monitor mo, kung ikaw ay presidente, monitor mo ang lahat ng meron sa gobyerno. Economic sabotage, national security, food security, kalagayan ng bansa, loob at tabas ng bansa. Yun . Hindi na monitor ng dating Pangulo yung korupsyon sa kanyang administrasyon. At ngayon, pumutok ito. Ay yung mga proponent ng mga senador at congressman ng mga politiko, noon pa sila congressman, yung iba nga nagretiro na.
Yung iba naman bumalik na congressman, yung iba naging dating senador, ngayon nakabalik pa senador. Hindi na monitor yun. At ngayon pumutok sa mabait na Pangulong si Pangulong Marcos at siya ang nag-expose ng katiwaliang ito, kaya ngayon ipinag-uusapan. So ibig sabihin, maging matapang ang presidente or maging mabait ang presidente, inaabuso. Baliwala pala yan sa mga corrupt government official. Ibig sabihin, talamak na. Ibig sabihin ito, garapalan. Dahil pera-pera ang pinapairal. Kaya yung 25 to 30% marami siguro nakikinabang dyan. Maraming nagparty-party dyan. Hindi lang proponent, hindi lang contractor, hindi lang district engineer. Marami pang nakinabang dito. Kung sino yun, malaya na po kayong mag-isip. Malaya na po kayong magkaroon ng sariling opinyon kung hanggang saan nakaabot at umabot ang koleksyon o komisyon. Isipin mo, naalala ko yung 6 na taon na Duterte, grabe ang takot ng mga tao doon. Kasi nga tinutukhang niya, pinatutukhang niya. Ginamit ang mga pulis para tukhangin ang mga kalaban ng gobyerno. Kahit nakakulong, natutukhang. Kaya nga nakasuhan. Pero itong bilyon-bilyon, daang milyon na kontrata sa public works na nandyan lang sa may port area ang head office, malapit lang sa Malacanang, hindi na monitor ni Duterte ng mga panahon yun. 6 na taon. Eh ngayon kasi pumutok na ang balita na mula 2016, nagsimula na itong mga kalokohang project na ito. Aba, napakahina ng intelligence pala ng nakaraang gobyerno. Napakahina, yung palang tapang ni Duterte noon, kulang. O yung palang tapang ni Duterte ng mga panahon yun, namimili lang. Yung tapang ni Duterte ngayon, yung kaaway lang, o hindi lang kakampi, ang tapang, nakikita yung tapang. Pagka mga proponent at contractor ng project, nawala yung tapang. Ganun ba? Nagtatanong lang po. Dito naman sa Marcos administration, sobrang bait kaya inabuso niya. Kaya lang yung kabaitan yun, akala ng mga proponent, akala ng mga corrupt, akala nila habang buhay na yung kabaitan, ay binuko na sila. Nagsalita siya. Humingi ng tulong sa taong bayan. Isumbong sa Pangulo ang lahat ng mga project kung may problema. Iyon ang naging susi ng expose, naging susi ng kontrobersyal na korupsyon sa loob ng 10 taon. Duterte administration, Duterte at Marcos administration. Kaya maging aral sa ating lahat ito. Ano bang klaseng presidente ang kailangan natin? Kailangan pa ba natin ang matapang na presidente? Kailangan ba natin ang susunod na taon sa susunod na presidente sa 2028? Mabait na presidente? Yan po yung magiging hamon sa ating lahat. Gumawa na tayo at mag-isip tayo sino ang karapat-dapat na maging Pangulo. May tapang na walang pinipili. May kabaitan pero wala rin pinipili. Or hindi niya pwedeng pagtakpan ng lahat. Ganon ang sitwasyon eh. Talagang matindi. Masyado na hong garapal. Masyadong malakas ang loob. Walang pinipiling presidente ang mga corrupt na government official at politician.